Meron pa ba sa labas? Kulong ba doon? May sinabi yung pasunod speaker. Sino daw yung pasunod speaker? Hindi sinabi yung pangalan. Hindi, surprise. Tama ba ito? Papasok siya. Maingay sila. Okay, mas maingay. Good afternoon! Kumusta? Okay. May speaker darating. Yung darating na speaker, sabi niya sa akin, pabuksan mo yung yung YouTube channel na Kaagapay ECTV. Pabuksan mo sa kanila kasi after kanina, di ba nag-picture kayo din yung mga logo lahat ng sa amin ng ahensya ng gobyerno. Ang purpose noon, pag may just in case kung may emergency, may matawagan kayo, tama? Ang tanong, lahat ba pag tinawagan niyo? Yung number na imbes sagot? Sabi niyo, yan ang hindi namin alam. Binibigihan sila. Oo, binibigihan ba? Lakasan mo naman. Bingi, no? Nagbibingi. Binibigihan agency. Naranasan niyo ba? Mga ganun din sir. Hindi pa naman po, wag naman. Okay. So ngayon sabi niya, lahat na nandoon sa loob, ipa-search niyo yung Kaagapay space ECTV sa YouTube channel. Papasok ako, sabi niya. Then after ko na-search na nila lahat, no? Tingnan nila yung mga pangyayari doon. Kasi bakit? Di sabi niya, mag-exam ka, di ba? Mag-exam daw ako. Sabi ko, opo, 150 items, ang passing score 149. So, kaya sabi ko, sir, paano naman kung ay nakaupo nga sa loob, nakalimutan naman yung pakinggan nila kanina. Hindi ko naman sinabi na walang natutunan. Nakalimutan na, di ba? So pag walang may isagot, kawawa naman. Di ba? So, gutom na nga, wala nang kain-kain. Isa pa. So ngayon, depende yan sa atin mamaya. Kung sabihin ko, kung na mag-exam, wala nang exam, no? Ayan. Kaagapay, pa-search niya, lahat ko ba kayo may cellphone? Kaagapay, space, ECTV. Siyang papasok, siyang maging speaker niyo. No? Tapos, nakita niya, lahat na, itaas niyo kung naka-atas na search niya sa YouTube, Ano yung sir? Kaagapay, space, ECTVS, letter S, no? Letter C as in Charlie, tapos P as in, no? Then Ito B. yun, sir? Yan. Nakita niya na? Yan ang kasimbolero ng kulay itim, nakasalamin kulay itim. Kung nakita niyo na? Itaas niyo ang cellphone niyo, taas niyo. Taas. Kasi gusto ko lang malaman kung totoo nakita niyo na. Okay. Sa hindi pa, mamaya magtanong na lang kayo. Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin, kundi subscribe niyo. Bakit? Siya ang speaker niyo ngayon. Oh, ha? Wow, sabi ni iba, ang galing dito, no? Mayroon pala dito. Wala siya, hindi siya darating. Ako ang nandito na ngayon, no? Ayos ba? May inantok, wala? Walang inantok? Wala, sir. Kanina, nakita ko ang daming inantok. Sana pagdating sa part ko, walang aantokin. Napakaigsi ng oras ko, napakalaga para sa inyo. No? Aalis kayo para magtrabaho sa labas ng bansa, hindi para maghanap ng problema. Tama? Aalis kayo para sa inyong mga pamilya. Bakit? Sa Pilipinas, ang hirap na maghanap ng trabaho. Maraming trabaho, pero pag natanggap ka, ang liit naman ang sweldo. Totoo hindi? Kaya maraming mga professionals nagre-resign na lang sa trabaho sa Pilipinas at mag-abroad na lang. Bakit? Hindi sapat ang kanilang kinikita sa kanilang mga pamilya. Totoo? Nurses, teachers, engineers, at kung ano-ano mga trabaho sa Pilipinas, mga professional, nagre-resign, mag-abroad lang.
Kaya ngayon, wala nang tigil. Wala nang tigil. Kaya kayo, nandito. At nandito rin ako. Tama? Sino mga X abroad? Taas yung mga kamay. X abroad. X abroad. Taas yung mga kamay. Oh, seconds lang. Seconds. Ayan, yan. Okay, thank you. Sino mga first timer? Taas yung mga kamay. Ang daming first timer. Tama? No? Ayaw nyo na talaga sa Pilipinas. Okay. Oh, good news. Good news sa inyong lahat. Lahat na mga first timer, kayo yung tinatawag na mga bagong bayani. Tama? Masaya ba kayo? Tawagin kayo mga bayani? Sa mga ex-abroad, kayo naman ang dating mga bayani. Tama? Totoo hindi? Totoo! Kayo ang dating mga bayani. Kaya halatado. Sir, ikaw, ex-abroad ka na, sir? Halatado naman, sir. First timer ka ba? Kasi pag ex-abroad ka na, sir, ang buhok mo, katulad na rin ito. Okay. Grabe dito. Oh, may inantok pa, wala na. Wala. Pero ako'y mabait. Kahit pag inaantok ka, pinapayagan kitang matulog. Pagdating sa parko, kung inaantok ka, sige, tulog na matulog. Sisiguraduhin mo lang na makatulog ka. Dito, kahit ano, no? Ha? Ate? Hindi naman sir makakatulog nito. Hindi ka makatulog. Bakit, sir? Hirap ang tulog, no? Makatulog. Hirap. Subukan mo i-idlip pa. Ikaw ang pinakamataas. Pag naka-idlip ka, magtataka lang samahan mo, bigla nang ano natulog. No? Okay? Bilis. Oh. Ang daming inaantok. Ang daming gutom. Kaya concentrate, ha? Concentrate. Ako yung speaker nyo ngayon. So, maraming salamat. Nandito kayo. At magiginig. Sana lahat kayo ay may tatunan sa lahat ng aking sasabihin. Sa mga example, umabutan ng 20 years, sa labas sa meron? 20 years, 15 years, 16 years, 12 years, 10 years. Meron? Wala? 8 years. Meron? 6 years. Wala? 4 years. Wala. Wala talagang example. 2 years. Wala! Sabi ka rin na may example. Ha? 3 years. 3 years mayroon. Sino 3 years, sir? Ako, sir. Okay. Sir, kamusta? Yung pag-abroad mo noon? Okay naman, sir. 50-50. 50-50. Muntikan ka na. Buti ka hindi makauwi. Muntikan hindi makauwi. Grabe. Bakit? Ano nangyari? Wala naman. Yung ano ko, sir, yung employer ko, okay naman sa umpisa, pero kailangan talaga pag nag-upload, kaya nga balance. Tibayan ng loob. Tibayan ng loob, Mm. tsaka balance sa mga gagawin, Mm. tsaka hindi naman fairy tale yung mangyayari sa atin doon. So, Mm. kaya struggle din. Kailangan Mm. din ng... May anak ka, sir? Meron, sir. Ilan ang anak mo? Salamat. May asawa ka? May asawa ka? Meron po. Ilan? Dadagdag pa rin dalawa, sir. Magdadagdag daw siya. Guys, ingat kayo sa tao na to. No? Kasi bakit baka mamaya hindi mo mapagilan ang sarili mo, magaling tumanalita. Kinagat mo, sunod na araw kapalit mo, may kapalit ko na naman ulit. Ha? Okay. So thank you, sir, ha. So nakapag-ipon hindi kasi 50-50, no? Anong trabaho mo doon dati sa labas ng bansa, sir? Flores, sir. Flores, Yes po. yung taga-aris ng ano, Lahat. lahat. Lahat ng mga, ano nila, yung mga celebration nila, lahat. Magaling to. Okay. Mayroon bang anong teacher dyan? Teacher. Nurse? Nurse ka, ma'am? Musta, ma'am? Ilang taon ka sa pag-nurse sa Pilipinas? Ha? 1 year. Resign na agad. Kasi ang hirap. Trabaho sa Pilipinas, no? Magkano sahod mo noon sa ospital? 25,000. Teacher, wala talaga. Wala na ubos ng teacher. Kasi nung nakaraan, 160 plus sabay-sabay. Resign sa trabaho, no? Ang sahod, 35,000. No? Then, nakapag-design mag-abroad kasi hirap na sa Pilipinas, no? Okay. Hindi naman mahirap sa Pilipinas. Presidente natin ngayon mayaman. Pag ni-request mo, dagdagan sahod mo, dagdagan agad, no?
Okay ba? Okay, tuloy-tuloy. So, kamusta po? Okay lang ako. Ready na? Aalis? Ready na? Yes po. Okay. Kamusta ang excitement? 100%? 100%. So, natutunan nyo kanina, sana, no? Makaalis kayo, yung excitement mo mananatili pa rin. Paglabas mo dito, pag kinuha mong certificate mo, dapat ang 100% na excitement mo, hindi mo wala, hindi maubos. No? Bakit? Sa part ko, is about welfare assistance, more on realities. No? Marami kang maririnig na dati hindi mo narinig. Ngayon mo lang marinig. Kasi, nagpidos ka ba natin, sir? Yes, sir. Saan ka nagpidos? Dito din sir, sa kay Sir Post-Taping dati. I was dating. Nakita mo ako noon? Nung kasi ka nagpidos? Hindi. Hindi sir. Hindi, kasi wala naman ako doon. Post-Taping ko yung nakita ko doon sir eh. Ha? Was dating lang. Oo. Oh, magulo din kausap. Magulo. Masaya din kausap, no? Oo, parang kayo din. Oo, kami ang sumisikat sa YouTube, social media, no? Ngayon, sir, dito mo matikman yung, ano ngayon, yung ingay. No? Doon, kitaan kay Boss Dating. Dito, ligtasan, oras na may problema. Oo. No? Ligtasan ng sarili pag may problema. Kaya sa abroad, magtatanong lang, isigaw nyo. Ang sagot nyo sa akin, either masarap lang o hindi. Iparinig sa mga first timer, ang daming first timer dyan. Ex abroad, isang tanong, isang sagot. Sigaw nyo ha. Ex abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. Narinig nyo, first timer? Sabi ng mga first timer, ha? Bakit pala tayo nandito? Sabi naman, sarap buhay OFW. Ang sagot ng mga ex abroad, hindi. Bakit hindi? Yung zero, naranasan niya. Hindi niya natapos. O Tinapos ko sir. Tinapos pero- mo? Tinapos ko, kaya nag-decide ako na pag natapos, maglilipat ako. naglilipat ka. Hirap, no? Ilan pa ba ng Kasi pasensya? hindi mo rin naman sir kasi masasabi na isa kang typical na, ang tawag dito, bagong bayani kung hindi ka marunong magtiis eh. Tama. Yung typical na OFW kung hindi Narinig ka nyo? marunong magtiis. Hindi ka pwedeng tawaging bayani kung hindi mo kayang magtiis. Yes. Kaya lagi kong sinasabi dito, pag ikaw ay isang OFW, lagi kong sinasabi, alamin mo yung pinasukan mo. Yes. Ihanda mo ang sarili mo. Kasi iba ang batas dito, iba ang batas doon. At hindi madali ang pagiging OFW. Tama? Kailangan tibay ng loob, no? Tapang. At dapat ikaw ay palaban. Ma'am, ang tanong, palaban ka ba? Baka ang balak mo lang mag-abroad, man. Kasi nagsawa ka na sa mukha ni mister mo. Ha? Hindi naman, ma'am. Hindi naman. Talagang mag-abroad ka para sa pamilya. First timer? Yan, ma'am. Ihanda mo ang sarili. Okay. Hindi madali. Dito, batas ang ating pag-usapan. Sa batas na to, marami kayong mapapakinggan na hindi nyo alam noon, ngayon malalaman mo. Hindi mo alam sa ibang speaker, sa akin malalaman mo. No? At dito, pag narinig mo, tibayan mo lang ang loob mo. Kasi baka may 100% ang excitement mo after kung mag-talk, ubos na ang excitement mo. Bakit? Tuwing may nangyari sa'yo, magbabawas ako ng 20% doon sa excitement mo. 20% times 5, 100. Na? Dito, tibayan ng loob, dapat walang atrasan. No? Kung nandito ka ngayon, hindi mo in-expect na may ganitong speaker. Speaker na katakot-takot pag nagsalita sa harapan, huwag kang ma-discourage. Bakit? Kailangan nyo lang marinig. Ang sabi ng UWA at DMW, dapat malaman ng OFWs yung katotohanan. Dapat walang naitago sa bawat isa sa kanila. Dapat malaman nila
para magiging aware sila sa lahat ng panahon pagdating sa labas ng bansa. At hindi lang pagdating sa labas ng bansa, dito pa lamang sa Pilipinas, alam na nila kung ano ang kanilang kinalalagyan. Bakit? Marami nag-abroad, super excited. Nag-apply, PIDOS. Pag PIDOS, release ng certificate, tuwang-tuwa. Ilang taon na, after mag-PIDOS, hindi pa rin nakaalis. Ang nangyari, PIDOS ng PIDOS. Inaabot na ng isang taon kapipidos. Hindi pa rin nakaalis. Grabing gutom na dinana sa PIDOS. Tapos hindi man lang makaalis-alis. Diba? Grabe ng pagduduktor doon sa may medical para lang para lang mapit to work, tapos pinapidos. Pagkatapos nalipasan ng gutom, nag-react yung sakit ulcer. Another medical na naman uli. Yung iba dyan na pending ang medical, no? Inaabot ng ilang taong pa-medical. Sir, ubos na, sir. No? Delikado, puro x-ray na lang, sir. No? Natakot sa x-ray machine. No? Kaya, nung talagang may, sigurado na sana makaalis. Hindi na makaalis kasi naapektuhan ng baga, pati yung atay pa-x-ray. No? Lahat ng pangarap bagsak. Okay, Mr. Sam, ano bang sasabihin mo? Ang pangalan ko pala, Mr. Sam Carbaosa, tagapagsalita ng aming Papyrus Manihang Sterling. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ba't ka nandito? Nandito kami sa para mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ma'am, mabilis ba ako magsalita? Mabilis? Anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Okay, gusto ni ma'am mabilisan para mabilis matapos, no? Okay, sir. Kaya mo mag-ikot ng kamera? No? Kaya lang pag nag-ikot ka ng kamera ko, magbabayad ako sa iyo. Wala nga akong sahod. I-hire pa kita. Paano ako? Ha? Okay. Okay. Ngayon, Mr. Sam, baka may taga-agency dyan, lagi kong sinasabi. Kasi minsan may taga-agency nag-observe sa akin. Sa mga taga-agency na nag-observe sa akin, huwag kayong matakot sa mga sinasabi ko. Kasi ito po, hindi lang para sa OFW, pati sa inyo, ng mga taga-agency. Para maging aware din po kayo. Bakit? Pag nagka-problema ang isang OFW, hindi lang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas sa bansa, pwede bang suluhin ng isang OFW ang kanyang problema? Hindi. Damay din po ang agency. Kaya dapat para maging aware yung OFWs, alam niya paano lutasin ang problema niya pag nagkaroon siya ng problema. So, nailigtas niya sarili niya, ligtas pati agency na nagpapalay sa kanya. Tama? Kasi, kumpleto sa kaalaman. Okay? Kaya ako nandito. Ngayon, Mr. Sam, ano yung batas na yun na dapat naming malaman? Okay. Magtatanong lang. Sana hindi mabawasan yung excitement nyo na 100%, ha? Magtanong lang. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung kamay. 12. No. Mabilis ako magbilang. Yan kasi ang favorite subject ko noon, math. Pero yung pagbibilang lang. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagbibilang. Yung nakapag-sign, 11. Yung hindi, 12. Pero mayroong hindi tumaas ang mga kamay. No? Mayroong talagang hindi tumaas ang mga kamay. Ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang, nakatingin sa akin. Pakialam ko sa'yo. No? Ganon naman ang magaling ko manghuli. Pag tinitigan kita sa mata, alam ko na kung anong nilalaman ng isipan mo. Kaya concentrate lang sa akin, ha? Bilisan mo, kasi gutom na kami. Okay? Yung iba, patango-tango eh. Yes, sir. Pero ang nasa isipan kung paano makauwi. No? Okay. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong kung sino ang nakapag-sign ng kontrata o hindi? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, no? Mayroon akong nais sasabihin sa inyo na ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas yan. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala? O, di ba? Excited ka kanina.
100% ang excitement mo. Dahil kung nangyari sa'yo ngayon, magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo. Na 100%, ang natira is 80% na lang. No? Sabi ng iba dyan nakatingin sa akin, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Dapat! Nakapag-sign ka na ng kontrata bago magpidos. Then after magpidos, sisiguraduhin makaalis ka na. Dapat. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW, mulang nag-apply at nabisaan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya, wala na siya sa Pilipinas, at dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon, at dapat wala na, na siya ngayon sa kanyang inuupuan dyan. 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan. Sabi ng, 2 buwan o hanggang 3 buwan. Sabi nito, bakit kayo? 10 months na nandito pa rin. Problema hindi. Problema. Sabi ng iba, ikaw, ilang buwan ka na ba? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko, ang natira is 60%. 60 ba? Hindi. Ano pa lang? 60% ka. At dapat, ang isang OFW, bakit kailan makaalis? Kasi hindi lang siya nakapag-sign ng kontrata, hindi lang siya nakapag-pidos, ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee, tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Equivalent, in Bisaya pa, equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, Bisaya ba yun? Sabi ni iba, bakit kami? Sobrang laki. Normal lang. May nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko, ang natira is 40% na lang. At pag nagbayad, guys, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, agency? Bakit kami Jollibee? Normal lang yun. Baka nagmamadali ka. At baka gusto mo lang magkaroon pa ng pamerienda, ano? Sabi ni isa dito nung nakaraan, at least tayo, pinamerienda. Ang sabi ko naman, hindi mo pira yun. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. No? Tuwang-tuwa. Kaya ang iba dito, pagdating sa usapan na to, pag narinig nila mga sinasabi ko, unti-unti nang naninilim ang paningin. Gumaganito na. Ang iba, gumaganito na. No? Bakit? Nagbayad. Hindi sa loob ng agency. Sa loob ng Jollibee. Ang iba, GCash pa. Kasi maganda pag GCash. Hindi ka na kailan alis pa. Basta may naman na pera ang GCash mo, nakahiga ka lang, ma'am, okay na. Okay na. Nung matanggap, sige, pag nag-follow up kayo, after 3 months, puntahan niyo ako sa bahay na tinitirhan ko. Saan? Sa Las Piñas, yung pinuntahan niyo dati. No? Sige ma'am. Kasi worried ng pamilya namin, pati yung tanga namin. No? Panay natanong sa amin kung nakaalis na ba kami. O sige, puntahan niyo ako sa Las Piñas. Pagpunta sa Las Piñas, sa bahay na tinitirhan, nung unang transaksyon sa kanya. Nung pinuntahan sa Las Piñas, hindi na makikita si ate. No? Magkano ang binayad? 280,000 bawat isa. Sino ang mga biktima? Mga teachers. Grinab ang opportunity papuntang Korea. Ang trabaho, fruit picker. Nagbayad ng 280,000 bawat isa. Guys, ingat. Walang tigil. Hanggang ngayon. Mas lalong dumadami ngayon. Instant millionaire. Di ba? Matanda. 60 years old. Sila hindi natuloy sa pag-alis. Kanya-kanyang uwian sa kanilang mga probinsya. Baon sa utang. Sinundan ng 20, no? 20 mga workers from Batangas. Maliit lang naman sa kanila. Sa 20 sila, 178,000 bawat isa. Maliit lang naman. Pero 20 times 170,000 magkano? Magi 3.5 million, no? May get, no? No? Isang taon na hindi nakaalis. Saan sila pupunta? Malaysia, Africa, South Africa, Czech Republic, Poland, Japan.
Huwag to, tuwa pa nung magpidos. Pare, alis na tayo. Ano? End of presentation na kanina, di ba? May pidos na tayo, pare. Certificate. Paglabas dito, nag-follow up, ilang buwan nakapapollow up. Sir, 1 taon na kaya kami, sir. Hanggang ngayon, sir, wala pa rin. Saan ang suspect? Hindi na makagilan. Kasi kung noon pa lang nalaman ko, dapat mababawi pa ang pera nila. Ay, huli na. At large na rin ang suspect. Kaya dapat ingat, no? Ingat. Sila ay mga kalalakihan, baon sa utang. Balik, pang-construction, kung anong-anong trabaho para lang matulungan ang pamilya. May ahon sa kahirapan. Makakain lang at may pambayad sa utang. Guys, sana wag mangyari sa inyo. Sir, grupo-grupo kaya kami. O yun. Pag grupo, pag oras na may nangyari, huwag kang makisabay doon. Kasi bakit? Hanggang pagdating sa labas ng bansa, may problema sir. Isa naman kami, grupo naman kami. O pag may nangyari doon, yung tinatawag na insurance, di ba? May sinabi kanina, yung accidental insurance, 15,000 US dollars. Pag may nangyari, sasabay ka rin doon kasi grupo kayo. Subukan mo, ang makakatanggap ng 15,000 US dollars, pamilya mo. Hindi ikaw at ang kasamahan mo. Pamilya mo, at anak mo, at kapitbahay mo. No? Bakit nasali? Oh, eh, maawain ang misis mo. Di ba? Hirap din ang kapitbahay mo. No? Nung pag-alis mo, may laging umalihit sa bahay mo. O di, nung may nangyari, hinadaan lang, kinuha na claim, yung pera. Sige, tulungan na rin kita. Ikaw kawawa na sa labas ng bansa. Guys, sa pagiging OFW, dapat magiging handa ka anytime. Dapat i-ready mo na ang sarili mo. Kasi bakit? Mahirap ang pagiging buhay OFW. Tingnan mo yung 20 nakaalis, hindi. Ayaw ko na maulit. Sana, sa inyo, baka may grupo-grupo dito ngayon. Guys, dapat mayroon kayong sariling kaalaman bawat isa. Na pag oras na may problema, may i-apply ninyo sa inyong mga sarili at hindi kaasa sa kasama mo. Tama? Tandaan nyo ha? Ang grupo lang yung pag-alis, pagtrabaho, pero pag oras ng iligtas mong sarili mo, huwag mong sabihin, kawawa naman siya. No, nalaglag, kailan tatalo na rin ako. Diba? Isipin mo, may pamilya ka. Hindi yung kasama mo dito. Pamilya mo, ang isipin mo lagi. No? Kaya, yan, nalaglag na. Hoy! Nagbawas na ako ng 20%, no? Kaya dapat kung nagbayad sa loob ng Jollibee. Hindi, sa loob ng agency, ha? Kaya kung hindi ka magbayad doon sa loob ng agency, bawas na naman ng 20% ang excitement mo. Ang natira, no? 20% na lang. At pag nagbayad, dapat ay may kakulang resibo. Sabi ng iba, resibo. Siniko agad ng isa katabi niya, ikaw may resibo ka ba? Sabi ng isa, wala nga eh. Dapat may resibo. Kaya kung nangyari uli sa'yo, another 20% ang ibabawas mo. Sa excitement mo, ang natira is wala na. Wala na. Problema hindi. Problema. Ang tanong, tuloy hindi. Isigaw niyo ako sagot. Tuloy hindi. Mayroon hindi tutuloy. May nangyari dito. Hoy! Ma'am, tuloy? Ha? Hindi ka natutuloy? Akala ko hindi ka natutuloy mag-abroad. Sinabi ko nila walang atrasan, no? Mr. Sam, bakit alam mo yung mga nangyayari? Okay? Kasi, yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. No? Ay ba? Wala pa tong pidos na to. Wala pa yung pidos doon. Pidos doon. Wala pa yung mga speaker dito lahat. Ako'y nasa serbisyo na. Kaya alam ko. May nangyari sa iyo. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Anong batas? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya ang iba, sinasabi ko, bawal lumabas dito habang ako'y nagtutok.
Ngayon, mayroong iba talagang namimilit na lalabas, hindi nagpapaalam. Ayan na. At alam nyo, anong ginawa sa labas? Nung sinundan ko, narinig ko, mayroong silang pinag-usapan. Anong narinig ko? Ang sabi ko, ma'am, may example kong tao. Bakit kayo lang ito nangyari sa akin? May alam pa kayong papidos-pidos sa akin. Wala namang pinirma ang kontrata. Sobra pa man kikinuha nyo sa akin. Problema hindi. Tapos, ang kulit nyo, habang nasa pintuan, sa pidos kami, nasa pintuan, sinabangan niyo pa ako. Sir, sinong kausap ko sa labas? Hindi mo alam. Ikaw ang bida ngayon. Okay! Sir, bida, OFW example. Ganon ang nangyayari. Ang iba, ayaw namang lumabas eh. Pero alam nyo, anong ginagawa? Ginagamit ang cellphone. Pindot na, pindot. Halos mariduling na kapipindot. Sira ng salamin eh. Ma'am, Wala may galit sa street. bakit ginawa ng salamin? Grupo pa naman kami. Problema no? Kaya alam ko, habang nakaupo ka dito, kung anong ginagawa mo, kung anong nasa isipan mo. Kaya dapat alerto. Ingat guys. Nangyari man sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ganun talaga ang buhay. Minsan, nasa taas, minsan nasa baba ka rin. Ganun talaga ang buhay OFW. Parang, ang kinikwento ko dito, parang nakakatawa, no? Pero, totoong kwento at naayon sa batas. Anong batas? Ulitin ko, Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya lagi kong sinasabi sa iba, dapat alamin nyo kung anong pinasukan nyo. Bakit? Mahirap. Pag isang OFW walang alam, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam yan. Kasi sa batas, walang exemption, walang exempted sa batas. May alam ka man o wala, pag nagkaroon ka ng violation, mananagot ka sa batas. Mayroong kasabihan, ignoransya, ligis, niminim, iskusat. Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Kaya bakit kahit matataas na tungkulin sa ahensya ng gobyerno nakakasuhan kasi walang nakakataas sa batas, ang batas pa rin masusunod. Tama? Kaya dapat ingat. Ingat. May problema man nangyari sa'yo dito sa Pilipinas katulad ng nabanggit ko. I-inform ang inyong agency. I-inform ha? I-inform ang inyong agency. Nakakagulat, no? Hirap, no? Madidistract ka talaga dito. Umaangat talaga eh. No? Pasensya ka na, sir, ha? Kung busy ka. I-inform ang agency mo kung may nangyari sa labas. Bakit? Sa totoo lang, maraming gumagamit sa pangalan ng agency, nakipag-transaction sa mga OFW sa labas, at pag napapaniwala na ito, no, nakuha ang simpatiya mo, doon ka na umpisahan hanggang maubos lahat ng ari-arian mo. Magbenta ka pa ng mga ari-arian. Ang pakay lang, makakuha lang ng malaking halaga sa OFW. Pero walang alam ang agency. Dahil ginamit ang pangalan ng agency, pag nahuli yung suspect, damay pati yung kausap ko sa agency pag hindi mo ma-inform. Bakit? Ginamit. No? Doon nagpa-process sa loob ng agency. I-inform ng agency. Bakit? Lifetime imprisonment yan. Pag nahuli yung suspect sa labas, pati yung kausap mo sa loob ng agency, pwede ding mahuli. Kung habang buhay na pagkabilanggo, pati agency damay. Magkaroon ng tinatawag na conciliations to operate. Kaya maawa po ko sa inyong agency. Kung mayroong gumagamit sa pangalan ng inyong agency, tapos lagi kang kinakausap sa labas, tapos pinamamirinda ka lagi doon na hindi mo alam, akala mo pira niya yon, hindi mo alam pira mo pala yon, no? Tuwang-tuwa ka. Ayun, i-inform mo inyong agency. Bakit? Para hindi sila madamay. Kaso niya, lifetime imprisonment. Yung dumadali sa'yo,
Yung kausap mo sa loob ng agency, lifetime imprisonment. Anong kaso? Accessories of the crime. Na? Mr. Sam, alam mo yan? Yes, alam ko. Kasi yan ang trabaho ko. Kaya kung bakit kayo magtataka, habang ako'y nakatayo dito, yung kamera ko, panay ikot. No? Kasi minsan, hindi ko nahuhuli sa labas. Dito lang pala sa loob, nahuhuli ko. No? Kaya pag nasintruhan ka ng video ko at biglang nag-blink, may ibig sabihin, ikaw na yung hinahanap ko. Parang wala namang nag-blink. Si Sir, yung mahaba ang buhok. Ay, hindi. Ganun lang, Sir. Ayan. Akala ko ikaw eh. Yan. Parang biro, no? Parang biro lamang ang aming napakinggan. Meron bang ano dyan? Performer? Meron? Kaya kung may performer dyan, pasampulan ko dito. No, 10 lang. Magaling ka kumanta. Sampulan mo para wala nang exam. Mag-exam pa tayo, hindi na. Hindi na? Okay na. Guys, nakakalungkot man, may nangyari man sa'yo. Hindi ka man nakapag-sign ng kontrata, nandito ka ngayon. Magpasalamat ka pa rin. Bakit? Kaya kung hindi ka dito nagpidos, hindi mo alam. Paglabas mo dito, hawak mo lang pedo certificate, pero hindi mo na alam kung ano nangyari sa'yo. Tama? Tuwang-tuwa ng pamilya mo, si Mahal, flight na yun sunod na araw. No? Flight. Tapos, maghintay ng ilang buwan. Mahal, nasa labas ka ng bansa. Anong labas ng bansa? Nandito pa rin ako sa Manila. No? Hanggang sa naghiwalayan na kanyang asawa. Naghiwalay sila. Dahil umaasa nasa labas ng bansa, dito lang pala sa Manila. Baon na sa utang dahil sa kapapangutang, apply, gastos ng gastos, nadali pa ng illegal recruiter. Ingat ha. Dami ko na naging karanasan na experience, dami kong tinutulungan. Kaya dapat maging maingat. Pagdating sa labas ng bansa, pag may nangyari about sa inyong pinirmahan sa kontrata, hindi nasusunod, no? Mga pagbabago. Maraming pagbabago, ha? Oh, katulad sa sinabi ni Sir kanina, huwag niyong kalimutan, hindi may inform ang inyong agency. I-inform ang agency, sabihin kung ano totoo, magsisinungaling. Bakit? Marami na kulong dahil sa kasinungalingan. I-inform ang inyong agency, then, pag medyo nahirapan kayong kumontak, no? Kasi, hindi sa lahat ng panahon, pag tinawagan mo yung agency mo, makontak mo agad. Ang iba kung saan-saan nagreklamo, sumbong dito, sumbong doon. Huwag yun munang gawin yan. Kasi bakit? Baka mamaya, nag-viral na ang problema mo sa Pilipinas, ikaw hindi pa nakauwi ng Pilipinas, hindi pa nasolusyonan, tama? Pati pamilya mo naapektuhan na, kahanap ng abogado para maaksyonan ang problema kung sino-sino nilalapitan, baon sa utang. Kailangan nila pera para na masolve ang problema. Huliin mo lang nalaman, no? Nagsara na palang agency. Pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka nang mapapala. Tama? Irespeto ang inyong agency para hindi maapektuhan pati pamilya. Bakit? Tandaan, ang problema, no? Pag nag-file ka ng kaso, hindi lahat ng nagpa-file ng kaso ay nananalo. Manalo o matalo, pag hawak na ng abogado ang problema mo, magbabayad ka sa abogado.